Pare, alam mo yung pakiramdam na umuuwi ka sa isang lugar na pilit mo nang tinakasan? Ganun ang naramdaman ko nung bumalik kami ni Leo sa lumang bahay ni na mama sa probinsya. Si Leo, 6 na taon. Ako, si Elara, 32, bagong biyuda at pagod na sa buhay sa Maynila. Sabi ko sa sarili ko, kailangan namin ng sariwang hangin, ng katahimikan. Ironiko, no? Dahil katahimikan ang huling bagay na nahanap ko roon. Ang bahay, luma na talaga. Gawa sa kahoy na may halong semento, yung tipong amoy lupa at alaala ang mga pader. Sa likod bahay, nandun pa rin siya. Ang puno ng balete. Higante. Mas matanda pa sa lola ng lola ko, sabi nila. Ang mga ugat niya parang mga ahas na gumagapang sa lupa. Ang mga sanga parang mga braso na laging handang yumakap o manakal. "Wow, Mommy! It's a monster tree!" Sigaw ni Leo tuwang-tuwa. Niyakap niya ang isa sa mga makakapal na ugat. Nginitian ko lang siya pero sa loob-loob ko, may kung anong kumirot. Naalala ko ang laging bilin ni Lola. "Huwag kang maglalaro malapit sa balete pagdating ng hapon, Elara. Baka di ka na makabalik." Bata pa ako nun. Tinatawanan ko lang. Sabi ko, kwentong matanda. Pang-asar lang sa mga bata para matulog ng maaga. Pero ngayong nakatayo ako rito, matanda na, iba na pala ang dating. Ang hangin sa paligid ng puno, mas malamig. Ang mga dahon may sariling bulungan na di galing sa hangin. Sa unang gabi namin doon, habang mahimbing na ang tulog ni Leo, lumabas ako sa balkonahe para magkape. Sa gitna ng huni ng mga kuliglig, may narinig akong kakaiba. Hindi siya huni, hindi siya alulong, parang kanta o isang panawagan. Mahina, ritmiko at napakalungkot. Pinakinggan kong mabuti pero di ko maintindihan. "Baka guni-guni ko lang," sabi ko. "Pagod lang siguro sa biyahe." Pero pare, doon nagsimula ang lahat. Sa isang bulong na dinala ng hangin mula sa lilim ng matandang puno. Lumipas ang mga araw. Sinubukan naming mamuhay ng normal. Ako, nag-aayos ng bahay. Si Leo, naglalaro sa malawak na bakuran. Pero napapansin ko, lagi siyang napapadpad malapit sa balete. Sa una, ayos lang. Pero isang hapon, nakita ko siyang nakaupo sa isa sa mga ugat. May kausap. Mag-isa lang siya. "Leo, sinong kausap mo?" Tanong ko mula sa bintana ng kusina. Tumingala siya, ngumiti ng malapad. "My friend, Mommy. He lives in the tree." Kinilabutan ako, pero pinilit kong ngumiti pabalik. Talaga? Anong pangalan ng friend mo?" "Wala siyang name," sagot niya, at bumalik na sa pakikipag-usap sa hangin. "He just tells stories." Mga kwento raw. Kwentong pambata na isip ko. Bunga ng malikot na imahinasyon. Normal lang yan sa mga bata, di ba? Pero gabi-gabi, naririnig ko pa rin yung malungkot na kanta. Parang mas lumalakas, mas malinaw. Hindi na siya basta tunog. Parang may mga salita na pero sa wikang hindi ko maintindihan.
parang panaghoy. Nagsimula na ring dumalaw ang mga matatandang kapitbahay. Dala nila pagkain at chismis. Si Aling Nena, ang may-ari ng sari-sari store sa kanto, ang unang nagparinig. Nako, Lara, iha, sabi niya habang nagkakape kami sa beranda. Bantayan mong mabuti ang si Leo. Ang mga bata, malakas ang pang-amoy ng mga hindi natin nakikita. Lalo na dyan sa punong yan. Tumingin siya sa balete at biglang nag-cruise. Ano pong ibig sabihin nyo, Aling Nena? Basta, may mga naninirahan dyan. Mga engkanto. Mula pa nung panahon ng mga Kastila, may mga nawawala na dyan. Lalo na yung mga batang magaganda. Yung mga batang masayahin. Kinukuha nila. Tinawanan ko lang, pero pilit. Aling Nena naman, 2025 na po. Wala na pong naniniwala sa ganyan. Ngumiti lang siya. Isang ngiting malungkot. Iha, ang paniniwala hindi naluluma. At ang mga nilalang na yan, hindi sila tumatanda. Pag alis niya, niyakap ko si Leo ng mahigpit. Amoy araw siya. Amoy ingabi yun. Napanaginipan ko ang boses, pero sa panaginip ko malinaw na ang sinasabi niya. Hindi kanta, kwento. Isang alamat tungkol sa isang batang babae na may pulang laso sa buhok na naligaw sa kakahuyan at hindi na natagpuan. Pare, hindi ko na alam kung alin ang panaginip at alin ang totoo. Kinaumagahan pagkatapos ng panaginip ko, ang bigat ng pakiramdam ko. Parang may masamang mangyayari. Nagluto ako ng almusal, pinilit kong maging masaya para kay Leo. Pero yung kwento sa panaginip ko, yung tungkol sa batang may pulang laso, nakatatak sa isip ko. Tanghali, habang nagwawalis ako sa labas, narinig ko ang sigawan sa kabilang kanto. Nagkumpulan ng mga tao. Dahil sa usisa, lumapit ako. Iniwan ko muna si Leo sa loob na nanonood ng TV. Si Aling Nena umiiyak. Ang apo kong si Mia, hindi namin mahanap. Naramdaman ko ang pagilamig ng buo kong katawan. Ano pong nangyari? Naglaro lang sa labas kaninang umaga. Paglabas ko para tawagin, wala na. Humahagulgol niyang sabi. Tapos may sumigaw. Isang tanod. Hawak niya ang isang bagay. Isang maliit, pulang laso. Yung klase na laging suot ni Mia sa buhok niya. Nakita raw niya malapit sa may kakahuyan, sa likod ng bakuran namin, hindi kalayuan sa balete. Napatakbo ako pabalik sa bahay, nanginginig ang mga tuhod ko. Ang puso ko parang gustong kumawala sa dibdib ko. Hindi pwede. Nagkakataon lang. Isang masamang, nakakatakot na pagkakataon. Pero nung gabing yun alam kong hindi. Dahil narinig ko na naman siya. Ang boses. Ang umaluhokan, sabi sa isang luma at punit na libro ni Lola na nakita ko sa baol. Isang tagapagsalaysay, isang tagapamalita ng kalungkutan. Hindi na siya kumakanta. Malinaw na malinaw ang boses niya ngayon, parang isang crier sa gitna ng gabi. Nawala ang batang may lasong pula. Hinanap ng ina. Tinawag ng ama, ngunit ang kakahuyan ay bingi at ang puno'y gutom. Hindi ito totoo.
Sinasapyan na ako ng mga pamahiin ng lugar na to. Pinikit ko ang mga mata ko, tinakpan ng mga tainga ko. Pero ang boses ay nasa loob na ng ulo ko. Nagkukwento ito ng isang trahedya na nangyari na. At sa unang pagkakataon, natakot ako hindi para sa sarili ko. Natakot ako dahil sa huling bahagi ng kwento niya may idinugtong siyang isang linya. Isang kaluluwa ang nakuha. Isa pa ang hinihintay. Pagkatapos ng pagkawala ni Mia, nagbago ang lahat. Naging balisa ang buong baryo. Ang mga bata hindi na pinalalabas ng bahay pagkatapos ng 3:00 ng hapon. May curfew na. Pero si Leo, sa loob ng bahay, nagpatuloy sa kanyang mga laro. At doon ko napansin ang mas nakakatakot na pagbabago. Isang araw, nakita ko siyang naglalaro ng tagu-taguan. Mag-iisa. Nagtatago siya sa ilalim ng mesa, tapos lalabas at tatawa. "Leo, sinong kalaro mo?" tanong ko. "Si friend, Mami. Sabi niya, pag ako ang taya, wag daw akong titingin sa bintanang nakaharap sa puno. Baka daw mahigop ako." Tumindig ang balahibo ko. "Anong laro yan, anak? Hindi naman ganyan ang rules ng taguan ah." "Sabi ni friend, ito yung laro nila," sagot niya. Tapos bumulong na parang isang sikreto. Sabi niya, tagu-taguan sa ilalim ng buwan. Huwag titingin sa puno. Baka di ka na makalabas kung saan. Yun po ang kanta, Mami. Hindi yan ang kantang alam ko. Pare, ang kantang alam nating lahat ay maliwanag ang buwan. Sa kanya, sa ilalim ng buwan. At yung babala tungkol sa puno, direkta, galing sa kaibigan niya. Ang engkanto, ang nilalang na pinapakain ng kwento ng umaluhokan. Sinubukan kong kausapin si Leo. "Anak, ayoko nang makipag-usap ka dyan sa friend mo, ha? Mommy is here. Let's play together na lang." Pero tumingin lang siya sa akin at sa mga mata niya may nakita akong hindi ko pa nakikita dati. Isang anino ng awa. "But Mommy, he's lonely. He said he just wants a playmate. Forever." Forever. Ang salitang yan ay tumatak sa isip ko na parang bakal na nagbabaga. Gabi-gabi, mas malinaw ang boses ng umaluhokan. Hindi na ito nagkwikwento tungkol kay Mia. Nagkwikwento na ito ng ibang mga bata mula sa ibang mga panahon. Mga pangalang luma na at kinalimutan na ng baryo. Mga batang nawala ng walang bakas. Parang binubuklat niya ang isang talaan ng mga kinuha ng puno. Isang kasaysayan ng pagnanakaw. At sa bawat kwento, may isang paulit-ulit na tema. Isang paanyaya. Isang pangako ng walang hanggang laro sa isang hardin na hindi nalalanta o mga bulaklak. Isang paraiso para sa isang bata. Isang impyerno para sa isang ina. Hindi na ako mapakali. Alam kong hindi ito ordinaryo. Hindi ito imahinasyon. Kailangan kong malaman kung ano ang mangyayari. At naalala ko ang baul ni Lola. Ang baul na laging sarado, na bawal naming buksan nung mga bata pa kami. Umakyat ako sa bodega, isang lugar na amoy alinsangan at puno ng agyo. Nandun pa rin ang baul, gawa sa maitim na nara, nakasusi. Nahanap ko ang kalawanging susi sa isang lumang lata ng biskwit. Sa pagpihit ko, parang bumukas ang isang libingan. Sa loob,
Hindi mga damit o alahas ang laman, mga kakaibang bagay, mga bungkus ng tuyong dahon at ugat na nakatali ng pulang sinulid, mga botelya ng langis na may kung anu-anong nakababad, at sa ilalim ng lahat, isang maliit na kwaderno na nababalutan ng balat at isang maliit, nangingitim na kampanilyang pilak. Binuklat ko ang kwaderno, sulat kamay ni Lola, isang talaanoan. Pero hindi ito tungkol sa araw-araw na buhay. Ito ay isang talaan ng mga pag-iingat, isang manual kung paano mabuhay kasama ang hindi nakikita. Doon ko nabasa ang pangalan, ang Umaluhokan. Hindi siya masama, sulat ni Lola, isa siyang tagapagbalita, isang babala. Kumakanta siya ng kwento ng mga kukunin para bigyan ng pagkakataon ng mga nakakarinig na maghanda. Pero ang pakikinig ay isang sumpa. Sumpa dahil kapag narinig mo siya, ibig sabihin malapit sa iyo ang kanyang susunod na ibabalita, at nandun din ang tungkol sa puno. Ang balete. Isang pintuan, sabi niya. Isang makapangyarihang engkanto ang nagbabantay dito. Isang nilalang na nangongolekta ng mga magagandang bagay. Mga bulaklak, mga paru-paro, at mga batang masayahin. At may isang entry na nagpatigil ng paghinga ko. Petsa, 1958. Nawawala ang kapatid kong si Lito. 5 taon. Kinuha ng puno. Narinig ni Inay ang kanta ng Umaluhokan gabi-gabi. Pero huli na ang lahat. Isang gabi, kinanta na niya ang pangalan ni Lito. Kinaumagahan wala na siya. Ang tanging naiiwan ay ang kanyang paboritong laruang kahoy sa paanan ng balete. May kapatid si Lola na nawala. Walang nagkwento sa akin nito. Isang sikreto na ibinaon kasama ng takot. At sa huling pahina ng kwaderno, may isang babala na isinulat sa nanginginig na kamay. Kung kakantahin niya ang pangalan ng mahal mo, patunugin mo ang kampanilya. Yun lang ang paraan para makausap ang bantay. Pero mag-ingat ka. Ang bawat pakikipag-usap ay may kapalit. Gabi. Ang gabing iyon, iba ang hangin. Mas mabigat, mas malagkit. Parang kumot na basa na ipinatong sa buong baryo. Niyakap ko si Leo habang natutulog siya sa kama namin. Hindi ko na siya pinapatulog sa sarili niyang kwarto. Sa tabi ko na siya. Kung saan abot kamay ko siya. Kung saan naririnig ko ang bawat paghinga niya. Ipinatong ko sa bedside table ang kampanilyang pilak at ang kwaderno ni Lola. Mga sandata ko laban sa isang kalaban na hindi ko nakikita. Bandang hating gabi, nagsimula na naman ang boses, ang umaluhokan. Pero ngayon hindi na ito kwento ng nakaraan. Bago ang istorya. At habang pinapakinggan ko ang mga salita, unti-unting gumuho ang mundo ko. May isang batang lalaki na galing sa syudad. Ang buhok ay kasing dilim ng gabi. Ang tawa ay kasing liwanag ng araw. Hindi, pakiusap, hindi. Mahal na mahal siya ng kanyang ina. Ang kanyang nag-iisang liwanag. Pero ang puno ay nalulungkot. At ang puno
ay may hinihiling. Nanginginig kong niyakap si Leo. Napakapit ako sa kumot. Ramdam ko ang bawat pintig ng puso ko sa lalamunan ko. Nagdasal ako sa lahat ng santong alam ko. Nagmakaawa ako sa Diyos na hindi ko na nakakausap ng matagal. Pakiusap, itigil mo na. Huwag mong sabihin. Pero ang umalhokan ay walang awa. Ang trabaho niya ay magbalita, hindi magmalasakit. At sa huli, sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa ibabaw ng huni ng mga kuliglig, kinanta niya ang huling linya, ang pangalan. At ang hinihiling niyang laruan, ang pangalan ay Leo. Pare, sa sandaling yon tumigil ang lahat. Ang tibok ng puso ko, ang hangin sa bada ko, ang oras. Isang pangalan lang, ang pangalan ng anak ko. Isinuka ng gabi, kinanta ng isang nilalang mula sa alamat bilang isang hatol. Isang anunsyo na ang anak ko na ang isusunod. Tumingin ako sa natutulog na mukha ni Leo. Napaka-inosente, napakapayapa. Hindi niya alam na sa labas ng aming bintana, sa lilim ng isang matandang puno, isinusulat na ang katapusan ng kanyang pagkabata. At alam ko na sa gabing iyon, hindi ako pwedeng matulog. Kailangan kong magbantay dahil kinakanta na ng umalhokan ang pangalan niya. At ayon kay Lola, ito na ang huling babala. Hindi ako natulog. Buong gabi, nakaupo ako sa tabi ng kama, hawak ang kampanilya. Pinagmamasdaran ang bawat paghinga ni Leo. Bawat galaw niya, kinakabahan ako. Bawat tunog sa labas, napapatayo ako. Ang boses ng umaluhokan ay unti-unting humina hanggang sa nawala, na parang isang alingaw-ngaw na lang bago mag-umaga. Sa sobrang pagod, siguro bandang 4:00 ng madaling araw, naidlip ako. Ilang minuto lang, isang saglit na pagkatalo sa laban kontra sa antok. Nagising ako sa sikat ng araw na tumatama sa mukha ko. Liwanag, umaga na. At sa unang segundo, nakahinga ako ng maluwag. Nalagpasan namin ang gabi. Pero nang lumingon ako sa kama, wala na si Leo. Ang kumot, nakatupi pa sa gilid kung saan siya nahiga. Ang unan, may bakas pa ng ulo niya. Pero ang anak ko, wala na. Leo! Sigaw ko. Baka nagpunta sa banyo. Baka bumaba para uminom ng tubig. Tinakbo ko ang buong bahay. Leo! Anak! Magpakita ka na, hindi na nakakatuwa to. Walang sumasagot. Tinakbo ko ang bawat sulok. Ang bodega, ang kusina, ang sala. Wala. Ang huling lugar na natitira ay ang labas, ang bakuran. Nanginginig akong lumabas at doon, sa paanan ng balete, sa ibabaw ng isang nakausling ugat, may nakita akong isang bagay. Ang kanyang paboritong laruan. Isang maliit na pulang kotse. Ang tanging naiwan. Gumuho ang mindo ko. Sumigaw ako hanggang sa maubos ang boses ko. Dumating ang mga kapitbahay. Dumating ang mga pulis.
Tinanong nila ako ng kung ano-ano. May kaaway ba ako? May utang? Sino ang huling ikitang kasama ng bata? Mga tanong ng isang mundong naniniwala sa kidnapper na tao, hindi sa engkanto. Sinabi ko sa kanila ang totoo. Tungkol sa boses. Tungkol sa puno. Tinignan nila ako na parang nababaliw. Isang biyudang nagluluksa na nawala sa sarili. Grief-induced psychosis, yun siguro ang nasa isip nila. We'll search the area, ma'am. Don't worry, we'll find him. Pero alam kong hindi nila mahahanap si Leo sa mundong to. Dahil hindi na siya nandito. Kinuha na siya. Dinala sa kabilang mundo. Sa hardin na walang katapusan para maging laruan ng isang malungkot na nilalang. At habang nagkakagulo ang lahat, habang naghahanap ang mga pulis sa kakahuyan, alam ko kung ano ang kailangan kong gawin. May isang paraan lang, sabi ni Lola. Isang desperadong paraan. Dinala ako ni Aling Nena sa kabila ng pagtututol ko sa isang albularyo sa kabilang baryo. Isang matandang lalaking nakatira sa isang maliit na kubo na napapaligiran ng mga halamang gamot. Ang pangalan niya, Mang Isko. Ang mga mata niya parang nakikita ang kaluluwa mo. Nawawala ang anak ko, sabi ko. Ang boses ko basag. Tumanggo lang siya na parang alam na niya. Alam ko, iha. Narinig ko sa hangin. Kumuha siya ng isang palanggana ng tubig, isang kandila at isang piraso ng tawas. Sinimulan niya ang ritual. Habang nagdarasal siya sa isang wikang hindi ko maintindihan, tinunaw niya ang tawas sa apoy ng kandila at biglang inihulog sa tubig. Umusok ito. Tumigas. Inangat niya ang tawas mula sa tubig. Ang anyo nito, malinaw na malinaw. Isang puno. Isang malaking puno na may mga sangang parang kamay. At sa ilalim ng mga ugat nito, isang maliit na figura. Isang bata. Nandoon nga siya, bulong ni Mang Isko. Kinupkop ng bantay. Hindi siya kinuha para saktan, iha. Kinuha siya dahil sa kalungkutan. Gusto lang ng kalaro. Paano ko siya mababawi? Halos magmakaawa kong tanong. Gagawin ko ang lahat. Tinitigan ako ni Mang Isko ng matagal. Ang lahat? Sigurado ka? Ang pakikipag-usap sa kanila ay hindi simpleng pakiusap. Isa itong kalakalan, isang bargahin. Kailangan mong mag-alok ng isang bagay na kasing halaga ng hinihiling mo. Ang buhay ko? Umiling siya. Hindi ganun kadali. Ang buhay mo ay sayo. Ang kaluluwa ng anak mo ay sa kanya. Kailangan mong ibigay ang isang bagay na nakatali sa kanya. Isang bagay na kasing halaga ng pagiging ina mo sa kanya. Isang alaala, isang damdamin. Ikaw ang pipili. Pero tandaan mo, kapag naibigay mo na, hindi mo na ito mababawi.
ilanman. Isang bagay na kasing halaga ng pagiging ina ko. Ano iyon? Ang pagmamahal ko? Ang mga alaala namin? Paano ako mamimili? Ang ibalik ang anak ko pero kalimutan kung sino siya sa akin? O ang mabuhay sa habang buong pagkaulila, dala-dala ang bawat alaala niya? Ibinigay sa akin ni Mang Isko ang isang maliit na anting-anting. Isang pirasong kahoy na may ukit. Isuot mo ito para proteksyon. Pumunta ka sa puno sa susunod na kabilugan ng buwan. Dalhin mo ang kampanilya ng iyong lola. Patunugin mo. At kapag dumating siya, ibigay mo ang iyong alok. Maging matatag ka at naway kaawaan ka ng Diyos. Hinintay ko ang kabilugan ng buwan, ang pinakamahabang 3 araw ng buhay ko. Ang bahay, tahimik, walang tawanan ni Leo, walang maliit na yapak. Ang katahimikan na hinanap ko sa Maynila ngayon ay isang parusa. Sa gabi ng kabilugan, lumabas ako. Hating gabi, ang buwan, isang malaking puting mata sa kalangitan, nagbibigay liwanag sa bawat sulok ng bakuran. Malamig ang hangin. Suot ko ang anting-anting ni Mang Isko. Sa isang kamay, hawak ko ang maliit na kampanilyang pilak ni Lola. Tumayo ako sa harap ng balete. Pare, sa liwanag ng buwan, mas nakakatakot siya. Ang mga anino ng mga sanga parang mga galamay. Ang mga dahon bumubulong ng mga sikretong hindi para sa tao. Ramdam ko ang presensya. Hindi nakikita pero nandyan. Mabigat, matanda at naghihintay. Nanginginig ang kamay ko pero itinaas ko ang kampanilya at pinatunog ko. Ang tunog, maliit lang pero parang umalingaw-ngaw sa buong paligid. 3 beses. Ting, ting, ting. Pagkatapos ng pangatlong tunog, tumahimik ang lahat. Nawala ang huni ng mga kuliglig, nawala ang bulong ng hangin, isang katahimikang nakakabingi. Walang lumitaw na halimaw, walang boses na nagsalita, pero naramdaman ko siya, isang malamig na puwang sa hangin sa harap ko. Isang pag-iisip na nakatitig sa akin. Nandito ako para sa anak ko, sabi ko sa kawalan. Ang boses ko hindi nanginginig, desidido. Si Leo, ibalik mo siya sa akin. Walang sagot pero ramdam ko ang tanong sa isip ko. Ano ang kapalit? Huminga ako ng malalim. Ito na ang alok ko, ang pinili kong isakripisyo. Ang mga alaala ko sa kanya, sabi ko. At sa pagsabi ko nito, parang may kung anong napunit sa loob ko. Lahat, ang unang ngiti niya, ang unang hakbang, ang tunog ng tawa niya, ang pakiramdam ng yakap niya. Kunin mo lahat, ibalik mo siya at hindi ko na siya aalalahanin. Hindi ko na siya makikilala bilang anak ko. Magiging isang estranghero siya sa akin, isang batang napadpad lang sa bahay ko. Mabubuhay siya, ligtas, pero para sa akin wala na siya. Iyan ang alay ko, ang pagiging ina ko sa kanya. A memory for a life. Isang mahabang sandali ng katahimikan at pagkatapos, dahan-dahang bumalik ang mga tunog, ang huni ng kuliglig, ang hangin, at sa gitna nito,
Narinig ko ang isang napakahinang tunog, parang isang buntong hininga, isang pagtanggap. Pagkatapos, wala na. Nag-iisa na ako ulit sa ilalim ng buwan sa harap ng isang ordinaryong puno. Pero alam ko, narinig niya ako. Tinanggap niya ang alok ko. Naglakad ako pabalik sa bahay. Ang puso ko wasak at sa kabay nito walang laman. Nagising ako sa sarili kong kama. Umaga na. Sa una, nalito ako. Bakit ako nakatulog ng ganito kahimbing? At bakit parang ang gaan-gaan ng pakiramdam ko? Parang may isang malaking tinik na nabubunot sa dibdib ko. Wala na yung bigat, wala na yung sakit. Bumangon ako at nagtimpla ng kape. Habang umiinom, napatingin ako sa labas, sa bakuran. May isang batang lalaki na naglalaro malapit sa puno ng balete, mga 6 na taon siguro. Pamilyar siya, pero hindi ko matukoy kung saan ko siya nakita. Siguro anak ng isa sa mga kapitbahay. Pumasok siya sa loob ng bahay. Medyo nagulat ako. "Hello? Sino ka?" tanong ko. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya malaki at puno ng pagtataka. "Mommy, it's me, Leo." "Mommy?" Tinawag niya akong mommy. Napakunot ang noo ko. Nagkakamali ka yata, bata. Wala akong anak. Nakita ko ang sakit sa mga mata niya. "Mommy, please, it's me." Lumapit siya para yumakap pero otomatiko akong umatras. May kung anong mali, may kung anong hindi tama. Bakit may batang estranghero sa loob ng bahay ko na tinatawag akong ina? Nakatira kami ngayon sa isang bubong, siya at ako. Pinapakain ko siya, pinaliliguan, inaasikaso. Dahil iyon ang dapat gawin. May isang bahagi ng isip ko na nagsasabing may responsibilidad ako sa kanya, pero hindi ko alam kung bakit ganun. Ang pagmamahal, ang koneksyon ng isang ina, wala. Isang blankong pader. Tinitignan ko siya at ang nakikita ko lang ay isang batang lalaki na may malulungkot na mata. Nakaligtas siya, oo, umuwi siya. Pero ako ang nawala. Naging isang multo sa sarili kong bahay na aalagaan ng isang alaala na wala na sa akin. Minsan, sa gabi, naririnig ko pa rin ang umaluhokan. Hindi na ito nagkukwento ng mga nawawala. Iba na ang kanta niya. Isang malungkot na uyayi, isang kanta tungkol sa isang inang nakalimot at sa isang anak na habang buhay na magiging estranghero. Ang sumpa ay hindi ang pagkawala niya. Ang sumpa ay ang kanyang pagbabalik. At araw-araw, tinatanong ko ang sarili ko, sino ba talaga ang batang ito na natutulog sa kabilang kwarto? At sino ang babaeng ito na nakatingin sa salamin na may butas sa puso na kasing laki ng isang nawawalang pagmamahal? Hindi ko alam kung nanalo ba ako sa laban o kung sa pag-aalay ko ng aking pagiging ina, ako naman ang naging bagong kwento na kinakanta ng umaluhokan sa gabi.